Oh my God. Department. Department of Technology. DILG. Department of International and Abbreviation ng iba't ibang departamento sa Pilipinas. Hindi alam ng mga honor student, sino rin ba ang makakalimot sa sinagot sa tanong na sina Mariano Gomez, Jose Burgos, at Jacinto Zamora ay mas kilala sa tawag na blank. Majoha? Or Majoha? Imbis na gumburza, ang sinagot nila, Majoha! Kaloka! Basic facts and history, sumasablay na. Kaya maraming sektor ngayon ang umaalma sa isinusulong ng Commission on Higher Education o CHED na pagbabago sa college curriculum. Sa draft proposal, planong bawasan ang General Education or GE subjects sa kolehiyo, kagaya ng Philippine History, at papalitan daw ito ng ibang subjects para raw mas maging job-ready ang mga graduate. Pero sapat ba ang pagiging job-ready kung nagbabanta namang mawala ang pag-unawa sa kasaysayan at critical thinking? Sa isang pagdinig nitong May 5, ipinaliwanag ng CHED na ang layunin ng reframing ng GE programs ay para maiwasan ang pag-uulit ng subjects na naituro na sa senior high school. Mula sa humigit kumulang 36 units na GE subjects, gagawin na lamang itong 18 hanggang 21 units. Ibig sabihin, ang ilang standalone subjects tulad ng philosophy, ethics, literature, arts, at Philippine history, hindi nahiwalay na ituturo. Sa halip, pagsasamahin ng mga ito sa 5 mas malawak na kurso na nakatuon sa skills. Kabilang sa mga ito ang Professional Communication, Global Trends and Emerging Technologies, Data, Evidence and Ethics, Rizal and Philippine Studies, at Labor Education. Pero marami ang kumikwestiyon kung tama ba ang hakbang na ito. Lalo pa ngayong patuloy ang mga ganitong insidente. Munisipyo. Malabot? Sino naman ang unang babaeng naluklok bilang presidente ng Pilipinas? Gloria Macapagal. Alam ng Madlang people, sino? Ayon kay UP Visayas Assistant Professor Dr. Ferdinand P. Harin, ang mga subject na posibleng tanggalin tulad ng filosofiya, panitikan, at kasaysayan ay mahalaga sa paghubog ng kritikal na pag-iisip, pag-unawa sa lipunan, at pagpapahalaga sa kultura. Pero anong klaseng graduates ang ipoproduce ng ganitong curriculum? Mga employee ni walang critical thinking kasi hindi natin kailangan ng mareklamong empleyado. Functional pero hindi innovative kasi hindi natin nahulma sa creative thinking. Walang nation building kung hindi tayo magtuturo ng mga particular na subject tulad ng sariling wika, kasaysayan, at sariling panitikan. Ang pagbabawas ng GE subjects nangangahulugan din ng pagbaba ng teaching load na posibleng humantong sa pagkawala ng trabaho ng ilang mga guro. Sa ilalim ng Education Act of 1982, dapat may konsultasyon sa DOLE kapag ang pagbabago sa curriculum ay direktang makakaapekto sa job security ng mga guro. Isang bagay na wala raw sa kasalukuyang panukala ng CHED. Second, there is actually a Republic Act in the Philippine Education Act of 1982 where if there is an impact on the labor relation aspect involving teachers, it's mandated that CHED or the Department of Education or CHED should actually involve the Department of Labor. And it's not clearly stated in the guideline. That is actually in the law. And since that is missing, that may actually raise certain question on the, compliance with our existing law. Para sa mga kritiko, hindi curriculum overhaul ang solusyon sa krisis sa edukasyon. Sa halip, dapat tugunan ang ugat ng issue, ang mababang sahod ng mga guro, kakulangan sa pasilidad, at ang mabigat na workload ng mga educator. Bakit hindi unahin na dagdagan ang budget ng mga university para magkaroon ng maayos na facility, papataas ang sweldo ng staff ng mga faculty, hindi yung kung ano-anong ginagawa nila i-reframe ang curriculum para magkaroon displacement pa. Sa dulo ng usapan, hindi lang ito sa kung anong subject ang tatanggalin o babawasan, kundi kung anong pag-iisip ang maiiwan. Dahil ang edukasyong walang ugat sa panitikan, filosofiya at kasaysayan, maaring lumikha ng mga may kakayahan,
pero di alam kung saan dapat tumindig at kung para kanino ang kanilang talino. Ako po si Karel Gonzalez para sa FYP, For Your Perspective.